Walang hiya ka talaga? Pumubuntis ako, nagpababae ka na naman? Ha? Anong nagpapabahay na naman sinasabi mo? Ha? Sino ba nagsabi sa'yo? Ang dami kayo nagsabi sa Hoy, akin. baka naiingit lang sa akin yan ah! Ano naiingit? Wala akong babae! Wala kang babae? Wala! Ay, hindi mo ako mapapaniwala, no? May babae ka. Hindi ako nagbababae! Sinabi makulit ka! Sinabi ko sa'yo, hindi ako nagbababae! Ano hindi ka nabababae? Ang kulit-kulit pa ikaw. Nahuli mo ba ako? Anong ebidensya mo? Wala akong nakahuli Hindi. ng babae! Hoy, kapag nahuli kita, humanda-handa ka talaga sa akin. Hindi mo ba titigilan ha? Hindi mo ako titigilan! Sabi na mo. Hindi ako nagbababae! Sinasabi siya, makulit ka! Makulit ka! Ah! Yan! Ano mo ba? Dali na, masundan lang natin mo! Wala raw pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang magulang sa kanyang anak. Ngunit ilang beses na rin nating nabalitaan na may magulang na tila pabaya. Marami na tayong narinig ng mga kwento ng pagmamalupit ng mga magulang sa anak at pagtakas sa kanilang mga responsibilidad. Pero maayos pa nga ba ang ganitong gusot sa isang pamilya? Ako po si Vicky Morales. Samahan niyo po akong tuklasin ang sagot dito mga kapuso. Ito po ang wish ko lang. Oh, dahan-dahan, mahal. Dahan-dahan. Sandali ah. Umupo ka muna, mahal. Sandali lang. Umupo ka muna at aayusin ko lang higaan mo. Anak, may problema ka ba? Kanina ko pa kasi nakikita ng lilisik yung butas ng ilong mo eh. Kasi naman, Nay, bakit hindi niyo sinabi na sinaktan kayo ni tatay kaya kayo nakunan? Anak, aksidente lang naman yung nangyari. Tinan mo, asikaso niya. Aksidente? Nay, alam niyang buntis kayo pero tinulak ka pa rin niya. Tsaka, mabait lang yan ngayon kasi natatakot na baka isumbong natin yung ginawa niya. Shh! Kapag-kapag ka. Ayaw. Okay. Nay, hayaan. Ano, kalimutan na lang natin, gano'n? Nay, namatayan ka ng anak. Namatayan ako ng kapatid. Kaya niyo bang kalimutan lang yun? Mahal! Mahal! Halika na. Ayos na yung higaan mo. Halika na. Dahan-dahan. Halika na. Sabi mo hindi ka na maglalasing. Sabi mo magbabago ka na. Hindi ako lasing. Nakainom lang. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, ipinakulong ka na lang sana. Pwede gawin mo. Tignan ko lang kung mabuhay kayong mag-ina pag wala ako. Hi, Jam! Uy! Hello! Ay, magandang gabi po. Magandang gabi rin, Jam. Oh, anak, paano? Maano na kami ng nanay mo, ha? Ingat, Daddy. Sige. Mami. Sige po, ingat po. Ay, Jam! Ito nga pala, si Lester, pinsan ko. Lester, si Jam, kaklase ko. Ang pinakamatalino sa lahat kong kaklase. Nice to meet you. Nice to meet you. Ay, grabe na po. Ay, ipapapulis ko na sa ayaw at gusto ko. Wag mo pwede na tayo papunta na NP ko doon sa tita mo. Sige na. Ipapatransfer kita. Sige na, ito lang yung parati para matapos. Sige na naman, ano. Umalis na tayo. Sige na. Mapipilitan si Lolit na umuwi sa kapatid na nasa Bicol.
Wala mang kasiguraduhan. Sumang-ayon na lang si Jam, basta ligtas ang kanyang nanay. Jam, si Kuya Arnel mo. Arnel si Jam. Tita! Lolit! Nandito na kayo! Kumusta ang biyahe? Okay naman. Si Jam na ba to? Ang laki na! Tawag ka ng Diyos. Tita, yung gamit ko. Oo, sige anak. Jam, pagpasensya mo ng kapatid mo, ha? Kapatid? Anak, sorry ha. Matagal kong naitago na may kapatid ka. Nay, bakit po? Kasi anak ko siya sa pagkadalaga, yung kuya mo. Nung nandito ako sa Maynila, iniwan ko siya sa tita mo. Arnel, kumain ka na ba? Kayo mag-ina. Una at huling beses niyo nakain na libre yan dito. Hindi ako naghahanap buhay para pakainin kayo. Kung gusto niyo kumain, maghanap kayo ng pagkakakitaan. Kung gusto niyo tumira dito, tutulong kayo sa mga gawaing bahay. Paliwanag? Anak, kami ng... Wag na wag mo tatawaging anak, ha? Tita? Oh. Saan po tayo nag-iigib? Ubus na po kasi yung tubig eh. Ubus na? Ay, Arnel! Bakit mo inubos yung tubig sa loob? Puno yun kanina. Kung gusto niyo ng tubig, mag-igib sila. Nay, okay lang po ba kayo? Gusto niyo ako na po magtuloy? Okay lang. Sigurado po kayo? Nay! 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 Tita! Nay! Sabi ni Manay, mukhang may komplikasyon daw ang pagkakalaglag ng bata dati. Ho? Paano niyo po nalaman yun? Hilot yun, Jam. Lalaga ko ro ito at papainom ko sa Lolit. Kaya mo na, anak. Wala naman tayong magagawa. Wala tayong pera pang doktor. Tanda niyo na kasi, lakas niyo po pong magpabuntis. Biruin mo, mahusay ka pala mag-ayos ng mga sapatos. Naku, tita, ito lang po ang pinakamatinong bagay na natutunan ko sa tatay ko. Sana nga po, pakinabangan ko ngayon. Yung nga pala mga labahin nyo, akin na. Maglalaba ako ngayon eh. Ay, hindi na po, ako na lang po. Habang may sakit na po si nanay, ako po muna gagawa ng mga gawain bahay. Ganun ba? O sige.
may sabi na pwede kayo maglagay ng ganyan? Sabi mo, maghanap kami ng pagkakakitaan, di ba? Ang sabi ko sa labas ng bahay, wag dito. Ako ang nagsabi na pwede niya ilagay yan, Arnel. Bahay ko pa rin naman to, di ba? Bahala kayo. Tita, salamat po ah. Wala yun. Nabanggit nga pala sa akin ni Lolit na gusto mo ipagpatuloy yung pag-aaral mo. Tutulungan kita na may pasok sa may eskwelahan dito. Talaga po? Oo. Naku, salamat po ah. Wala nga naman. O sige, ibang muna kita dyan, ha? Sige po. Ikaw talaga mag-ayos ng mga sapatos ngayon? Oo naman. Nasa Nueva Ecija pa lang ako. Ginagawa ko na to eh. Bilib na ako sa'yo, Ne. Ang sipag mo. Matalino pa. Ikaw na naman daw high sa exam eh. Sige, mauna na ako ah. Sige. Okay na. Una na ako. Nay, bakit naman po kayo yung nag-iigib? Hindi ba ako naman po yung ginagawa nito pag uwi ko? Anak, okay lang ako. Huwag mo akong problemahin. Matagal na rin din ako nakapagpahinga. At saka, para to sa kuya mo. Nay, si kuya ba nagpaigib sa inyo? Anak, sabi ko, hayaan mo na lang. Baka sakali naman kasing lumambot ang puso niya kapag pinagbigyan ko ang hiling niya. Sige na, okay lang. Sige po, Nay. Kayo na lang po muna magdala nito. Kasi ako na po magdadala nito. Okay po? Okay ka lang? Opo. Halika na, Nay! Sumusobra ka na, ah! Ano ka mo? Sumusobra ka na! Alam kong may karapatan ka magalit kay nanay dahil iniwang ka niya. Pero hindi ibig sabihin nun, may karapatan ka ng pahirapan siya. Wala kang alam sa hirap na pinagdaanan ko. Kaya wag mo pagsasabihan ng ganyan. Kung wala akong alam, pues ipaalam mo sa akin. Alam mo ba yung pakiramdam na tinutukso dahil wala kang nanay? Dahil anak ka sa pagkadalaga, alam mo ba yung pakiramdam na parang tinapon ka na parang basura? Na ayaw sa'yo ng sarili mong ina. Alam mo ba yun? Ha? So ano? Gumanti ka? Kuya, ano, tama ba yun? Nanay pa rin natin siya. Madali para sa'yo sabihin mo. Dahil kasama mo sa buong buhay mo. Hindi ka niya iniwan. Ikaw yung pinili niya. Hindi ako. Kuya, hindi nga ako ang iniwan ni nanay. Pero walang madali sa buhay ko. Kaya nga kami umalis sa amin, di ba? Kasi hindi na namin matiis yung buhay namin doon. Pero ni minsan, kahit minsan, hindi ko naisip na saktan si nanay. Kasi kahit ano pang gawin niya, kahit ano pang sabihin niya, nanay ko pa rin siya. Paala.
Matapos ang halos 1 taon sa Bicol, dumating ang ama ni Jam para sunduin sila. Ano kaya ang pipiliin nilang mag-ina? Ang pagpapahirap ng kuya o ang buhay na nilayasan nila? Lolit, Jam, patawarin niyo sana ako. Alam ko namang mali yung nagawa ko, pero handa akong magbago. Akong bahala sa pag-aaral mo, anak. Pangako, igagapang natin na makapagkolehiyo ka. Magsisimula tayong muli. Tita, maraming salamat po ah. Walang anuman. Susulat o tatawag ka, ha? Opo. Ate, maraming salamat ha. Salamat. Ako nang bahala. Anak na ang turing ko sa kanya. Anak? Aalis na kami. Sana, anak, mapatawad mo rin ako balang araw. Sa napakalaking kasalanan ko sa'yo. Kung pwede ko lang bawiin ang lahat gagawin ko. Pero sige na, anak. Muna na kami, alis na kami. Mag-ingat ka, ha? Sanay na ako sa pag-alis mo. Huwag ka nang babalik, ah. Salamat. Ingat kayo ha. Sige po. Alis na kami. Mabuti naman gising ka na. Magbihis ka. Naihanap na kita ng trabaho doon sa karinderya ni Aling Connie. Po, Oh, pero natupad ko na yung pangako ko sa'yo. Pinag-aral kita, graduate ka na ng high school, kaya pwede ka na magtrabaho. Nay, Hindi ka masasaklolohan ng nanay mo. Kaya sumunod ka na lang sa akin, pwede ba? Nasaan yung kape ko? Balita ko, matalino daw at maganda yung bagong servidora dito. Lester! Uy, kamusta ka na? Okay lang. Balita ko, tapos ka na ng high school, ah. Malungkot ka. Kasi feeling ko hanggang doon na lang ako eh. Tinan mo naman ako ngayon. Tagal natin tinitignan. Alam mo, mabuti pa. Kainin mo na lang ako. Ano bang masarap dito? Sa ngiti mo. Yan po yung ipon ko ngayong linggo. Itago niyo po muna yan. Pang-college ko po yan. Iaahon ko tayo sa buhay na tunay. Pasok na po ako. Sige na, baka malate ka. Sige po. Ingat ha. Apo. Malis na ba yung anak mo? Umalis na. Net. Pinagtataguan niyo na ako ng pera? Ha? Marunong na kayo magsinungaling sa akin? Hindi.
Hindi ka pinagsisinungaling. Ipon mo ng anak mo. Pakinig ka sa akin, ha? Lahat ng ibibigay ng anak mo, kunin mo. Pero ipapasa mo sa akin, naiintindihan mo? Ibibigay mo sa akin. Naiintindihan ba? Ha? Ano yan? Sige na. Bumalik ka sa trabaho mo. Sige na! Magkano na po yung naiipon natin? Nay, bakit po? Kasi anak, yung binigay mong pera sa akin, kinuha kasi ng tatay mo eh. Tawarin mo ako, anak. Sasaktan niya kasi ako pag hindi ko binigay sa kanya. Lita! Lita, timpla mo akong kape. Yeah! Napakawalang yan nyo talaga eh, no? Wala kayong kasing sama! Tigilan mo ako ng kagaganyan mo, ha? Baka tamaan ka sa... Ano? Sige, tay! Saktan mo ako! Gulpihin mo ako! Tutadya ka lang naman magaling! Bakit? Ano ba ang pinuputok ng butsi mo, ha? Tay! Para sa pag-aaral ko yung pera na yun! Pinag-ipunan ko yun! Pinaghirapan ko yun! Para sa kinabukasan ko yun! Sa kinabukasan natin lahat! Tay! Wala ka naman kahit ni katiting na malasakit para sa akin! Anak mo naman ako eh! Pero bakit? Bakit wala kang pakialam sa buhay ko? Bakit wala akong pakialam sa nararamdaman ko? Oo, anak kita! Kaya dapat ikaw ang bumubuhay sa akin. Ganon dapat! Pinalaki kita. Kaya ngayon dapat ikaw ang bumubuhay sa akin dahil matanda na ako! Ganun po ba yun, Tay? Mag-aanak kayo. Kapalakihin nyo. Para lang pagtandaan nyo may mag-aalaga sa inyo. Anong oras ba dapat umuwi ang Ating na yun. Nagpaalam ba sa'yo? Ito naman eh. Oh, ayan na. Anak, kinabi ka na naman. Nagkaayaan po kasi kami mga taga-karinderya. Napapadalas yata ang yayaan nyo. Halos gabi-gabi na lang ganitong oras ang uwi mo, ah. Bakit ho? Kayo lang ba may karapatang gabihin? Kayo nga dyan. Lasing pa pag umuuwi eh. Marunong ka nang sumagot ngayon, ah. Baka gusto mo... Ano, Tay? Sasaktan mo ko? Sige lang! Oh, Anak, nag-aalala lang kami sa'yo. Wow. Nay, bago yan ah. Anak, alam mo naman kasi itong lugar natin, di ba? Delikado kapag gabi. Mas mabuti pa nga madisgrasya na ako sa daan eh. Total, wala naman akong kinabukasan. Dahil sa tampo ni Jam sa mga magulang, nabaling na ang atensyon sa kasintahang si Lester at nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Hindi ko alam kung paano mo to nagawa, Jam. At hindi ko alam na kaya mo itong gawin. so nagagalit kayo dahil nabuntis ako? Wow, Tay! Ngayon ka pa talaga magiging responsableng magulang kung kailang huli na yung lahat. Ano po bang inaasahan nyo? Na magiging matino ako kahit impyerno yung buhay na binigay nyo sa akin? Anak, Kung nagkaganto man ang buhay ko,
Pero isa lang ang ipapangako ko sa inyo. Hindi ko gagawin sa anak ko ang ginawa niyo sa akin. Mamahalin ko siya. Higit pa sa sarili ko. Ano, ready ka na? Matagal na akong ready para dito, mahal. Sige na, babay ka na kay Babay Mami. na sa kisses, mami. Bye-bye! Bye-bye. Ano sasabihin mo kay Mami? Love you! Love you too! Mag-ingat ka, mahal. Nagpursigi pa rin si Jam na makamit ang pangarap niya. At nabuhayan siya ng pag-asa nang mabigyan ng scholarship ng isang pamantasan sa Nueva Ecija. Dito sa Talavera, Nueva Ecija, ipinagpatuloy ni Jam ang kanyang buhay bilang isang estudyante. Kasalukuyan siyang first-year business administration student. Bagamat malayo sa kanyang mga magulang at bibilang pa ng 4 na taon para makuha ang inaasam na diploma, walang planong umatras si Jam sa mga kakaharapin niya sa buhay. Matapos po ako, mas maiahon ko po sila, tsaka mas magiging maayos po yung buhay. Tsaka nangihinayang po kasi ako, napakalaking oportunidad po nun. Dahil libre lang po yung pag-aaral ko, na hindi ko na po kailangan magbayad pa ng tuition. Hindi tulad ng kanyang ama ngayon na nakatira sa ilalim ng tulay sa Maynila at ang kanyang ina naman na may iniindang sakit sa puso. Mas pinili ko po kasing mag-aral kaysa po magtrabaho para padalan siya, suportahan siya. Na ako po dapat yung nagpapadala ng pangkain niya, ganun po. Siyempre po sa tuwing kakain ako, naiisip ko po yung mama ko kaya nakakakain. Wala tuloy araw na dumaraan na hindi niya naiisip ang kanyang mga magulang. Batid niya kasing naging maguluman ang pagsasama ng kanyang ama't ina noon, itinuring naman siyang prinsesa. Sa totoo po, kasi yung papa ko sobrang love na love ko. Kasi po, siya po kasi yung lagi nagsasabi sa akin na, anak, ikaw lang yung susi sa pangarap namin ng mama mo. Kung paglalaanan ng araw siya ng may kapal, napakinggan ang kanyang mga panalangin. Sana raw ay mapaigi ang buhay ng kanyang mga magulang habang pinupursige ang inaasam na diploma. Pa, eto na ako, nag-aaral na ako. Tutuparin ko na yung mga pangarap natin. Ma, huwag kang susuko. Alam ko ako lang yung lakas niyo. Sa aming pagbabalik, Noong sumunod na araw, ipinatawag ng kanilang guro ang mga magulang ng kanilang seksyon. Ngayon, ang aking nakaharap, Isang pagpupulong kasi ang magaganap para sa anibersaryo ng kanilang paaralan. Science in Business Administration. Pero dahil nasa malayo ang mga magulang ni Jam, ang kanyang mag-ama ang kasama sa parent-teacher meeting. Jam, may humabol para sa parent-teacher meeting ngayong araw. Alimoy iyak ng isang musmus ang naging reaksyon ni Jam nang makita niya ang kanyang ama at ina. Sa unang pagkakataon kasi, ngayon lang daw nakasama ni Jam sila sa isang espesyal na okasyon. Malupit man ang ama noon ni Jam, eto siya ngayon at taus-pusong humihingi ng kapatawaran sa kanyang mag-ina.
nagawa kong kamalian. Dahil sa siguro kaiinom mo ng anak. Ngayon po, sa kasulungan, tinigil ko natin. Hindi nakakabuti sa aming pamilya. Unforgettable moment po talaga ito. Kaya ang hirap pong kalimutan. Siguro po hanggang ngayon hindi ko alam, baka po nananaginip lang po ako. Tahan na dyan! Narito ang wish ko lang. Tanggapin nyo ang bagong kabuhayan na pagkakaabalahan ng inyong magulang. Kasi gusto po talaga ni Mama na magtinda. Tsaka hindi ko na po iisipin sila kung ano po yung araw-araw na pagkukuhaan nila ng pagkain. Payapa na po akong makakapag-aral. Ano po ba yan? Ano po? Simula pa lamang yan dyan dahil hindi namin nakakalimutan ang sorpresa para sa inyong mag-asawa. Dahil po masipag kayo at nagbigay inspirasyon sa amin. I'm presenting this to you, Certificate of Assistance. After you graduate po, ay tutulungan po namin kayo makahanap ng trabaho. Salamat po. Salamat. Mapapangako ko po na pagka natanggap po ako is magtatrabaho po ako ng full-time. Narito rin ang karagdagang financial assistance para sa iyong mga magulang dyan. Maraming salamat po. Salamat po, malaking tulong po ito sa amin. Salamat po. Lalo na po sa maintenance ni Mama. Salamat po sa inyo lahat. Ayun, umiyak. Pati ang school administrator, aba, at may iniabot din na sobre para kay Jan. Ma'am, salamat po, Ma'am. Salamat po, mag-cum laude ako dito, Ma'am. Hindi lang. Magna cum laude. Yes po. Para pa rin po ako nasa cloud 9 ngayon. Hindi ko po ma-explain kasi parang hindi po totoo. Kasi napaka-imposible po na mapagsama kaming lahat sa isang pagkakataon. Tapos po, lahat po nandyan na, negosyo, trabaho, pag-aaral. Salamat po. Hindi ko na po alam yung gagawin kong pasasalamat. Apaw-apaw po. Ang pagiging magulang, ang pinakamabigat na responsibilidad na maaring dalhin ng kahit sino sa atin. Dahil nakasalalay po sa ating mga anak ang kinabukasan nating lahat. Maraming salamat po mga kapuso. Ako po si Vicky Morales at ito po ang wish ko lang.